Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayon. Bali, paalala ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang i-share yung insight ko kay BTC, then insight ko sa market o ano possible na pwedeng mangyari o mga probability. Ang trading is a game of probability. Tandaan yan, zero sum game ang trading, kaya laging i-manage ang risk, laging 80% yung TA, then 20% yung risk management nyo. Kasi kung wala kang risk management, walang mayari kasi kakabahan ka lang. Ngayon, balik tayo sa chart natin. Naalala nyo yung sinabi ko dati na yung triple resistance natin, right now nandun na tayo ngayon. Yung diagonal, horizontal, then yung 50 EMA natin. Based on chart ngayon, nangyayari is ang price action ni BTC ay trying to attempt to break the diagonal resistance, then yung 50 EMA. Kasi feeling ko itong nangyayaring pump kay BTC parang news driven about sa April 2. Naalala nyo yung tariff ni Trump. April 2 kasi yung implement ng tariff ni Trump, kung ano mangyayari. Ganito magiging possible na scenario natin pag may mga ganitong event or mga news. Possible kung babasagin to ng mga bulls, itong diagonal natin sa 50, mauuntog tayo naman dito sa kailangan basagin din na to para mag trade above tayo dito sa 90. Yan, kailangan natin kasi mag trade dyan para still nasa good trend pa rin tayo, para bumalik tayo sa bull trend, kasi nasa downtrend tayo ngayon gawa na ito yung sinasabi kong tatlong resistance. Then possible mangyari if ever hindi mabasag ito, pwede kasi mag sell on news tayo nun mga araw na yun, kasi ganun naman lagi ang ang news driven diba? Mga short term trade kasi yun mga short term play, kadalasan ganun. If ever mangyari, kung gusto nyo hindi nyo mahintay, bumaba kayo sa lower time frame kung gusto nyo mag-intraday. Yan, kaso walang setup talaga tulad yan. At least kahit papaano nasa taas na tayo ng 200 EMA, ibig sabihin possible pwede tayo maging bullish ngayon. Then yung bullish divergence natin, possible na play out na siya ngayon. Ito din yun, kaya nagkaroon ng ganitong play out kay BTC, pero at least nag-activate na yung bullish level natin. Pero feeling ko kasi pagdating ng April 2, sell on news baka kasi ma-reject lang tayo dito at tumulo, then mag-bounce ulit tayo dito, then try and then tutulo. Yung nakikita ko scenario. Then ayun, lagi ko sinasabi yung megaphone pattern, andun pa rin tayo sa loob ng megaphone pattern, hindi pa rin niya na-re-regulate. Ayun lang. Then wait pa rin tayo sa mga possible mga news, kasi PSE may PCE data pa tayo.
this week din yun. Kaya careful lang guys, kasi baka biglang hugutin din yun kung ma-reject tayo dito sa part na to. Yan, baka kasi hugutin. Kay Ethereum still wala pa rin bago. Kay Ethereum yung pa rin ang nakikita ko kay Ethereum, yung bear flag pa rin still wala, kasi wala siyang masyadong galaw. Kailangan din niyang gumalaw, pero sa nangyayari wala, still waiting pa rin tayo. Basta waiting pa rin ako, tumulo siya dito sa sinukat natin. Yan, 100 1,000 pala. Ayan, then coin glass, tingin tayo, dapat lumami ang mga naka-short para kumapal yung liquidity sa taas, para mag-pump ang price. Ganyan. May nakuha kayong tip. Ayan, kaya marunong kayo dapat magbasa ng mga ganitong indicator. Maganda rin kayo yung coin glass. Mahirap lang siyang i-predict, pero at least kahit paano may guide ka, kasi mga ganitong galaw yung nasa taas na, pero mamaya biglang kinukuha ito ilalim bigla hindi muna ito pero gumaganyan yan tutulo din, pak, inuubos din nila ito then inaangat. Ayun lang, tapos wala naman tayo masyadong news. Yung pa rin yung April 2 hinihintay natin. Then ano ba ba, wala na yung tingin tayo sa 12 pounds. Ayun, ganun pa rin, steady lang tayo dito. Parehas waiting kung sino pa rin ang unahan. Mamaya meron na yan, bandang 8:30 makikita nyo na kung sino yung uunahin dito sa dalawa. Then balik tayo dito sa chart natin. Stick, wala pa rin, andun pa rin tayong game plan natin. Basta yung game plan ko ay waiting pa rin ako dito, mag bounce play, then buy, then bounce play, o possible hintayin natin yung 618 area natin dito. Yung sasabi ko 618 area dito, pwede yung bili tayo dyan, bubo din dyan, ganun, possible yun gagawin. Then kung gusto nyo mag short, pwede naman mag short, wait kayo dito, kung ma-reject short nyo, then sell pagdating dito, or possible kasi ganyan yan baka ganyan or tumulo, possible tuluan ng ganun. Ayun lang, wala naman masyadong ngayon, still waiting pa rin. Ayun, ayun pala, paalala ko, update ko rin kayo sa ko, AI trading bot ko. Ayun lang, always remember, trade is your friend. Bye bye.